Panibagong araw na naman at panibagong pag-asa, kaya samahan niyo na naman ako sa mga kaganapan ko dito sa bukid at sa munting kubo natin. Dahil maganda na nga ulit ang panahon ngayon, kaya sinamantala ko na nga din maglaba. Ako, pang ilang sampay ko na nga ito dahil pabago-bago nga din ang panahon, hindi nga natin maintindihan. Minsan uulan, tapos mamaya naman ay aaraw. Dahil iilan lang naman ang bihisan ko dito sa bukid, pati na rin yung mga bata, kaya kinakailangan talaga ay makapagpatuyo nga ako ngayong araw. Kung hindi ka lang matyaga sa ganitong panahon sa pagsasampay, talagang hindi ka nga makapagpapatuyo, lalo na at hindi nga ako gumagamit ng downy. Kaya kung sa loob nga lang ng kubo ko to isasampay, ay mangangamoy nga din ito. Iba pa rin kasi talaga yung amoy ng naarawan, kahit hindi nga natin gamitan ng downy, mananatiling mabango nga lang yung nilabahan natin. Ewan ko ba, siguro nga ay sobrang matipid lang talaga ako, sobrang nangihinayang nga ako kung bibili pa ako ng downy. Kahit panlaba nga lang ang ginamit ko, kung isasampay ko nga ito sa matinding sikat ng araw, ay magiging mabango naman yung nilabahan ko. Pero minsan kapag sobrang sama ng panahon at ilang araw na din nag-uulan, hindi ko nga rin maiwasan hindi gumamit ng downy, lalo na't wala nga tayong dryer dito sa bukid. Aba, at namumulaklak na nga din itong tanim kong halaman kahit papano, may natatanaw na nga din akong bulaklak malapit dito sa kubo. Ito namang talong, laging nasasagad ang bunga. Paano ba naman kasi napakasarap ng ulamin kahit isawsaw nga lang ito sa toyo. Dito sa lugar namin, kahit marami kang labahin at kahit mano-mano lang ang paglalaba namin, ay okay lang para sa akin dahil sagana naman sa tubig. Nako, napakahirap din talaga kapag hindi nga anli ang tubig natin, dahil ang tubig nga ay pang araw-araw nga natin itong ginagamit. Naalala ko noon nung nangangatulong pa nga ako sa Manila, limitado nga lang din talaga ang paglalaba ko ng sarili kong damit. Kapag marami nga akong nilalaban, ay napapagalitan pa nga ako ng amo. Minsan pa nga kahit kakaumpisa mo palang maligo ay sisitahin ka na. Paano ba naman sa Manila, wala nga libreng tubig? Ganun talaga, kapag may amo nga tayo, kinakailangan talaga isundin na nga lang natin yung mga inuutos nila. May nakapagbigay nga sa akin ng sayote, at dahil hindi ko nga ito agad na iluto, kaya tumubo na nga lang din, kaya binalak ko na nga lang itong itanim. Binisita ko nga din itong mga tanim ko dito sa sako, at kahit papano naman ay nakaka-recover na nga din yung mga dahon nila. Lalo na nga itong mga tanim kong sili, nako, nung nakaraang araw ay pudpud nga ang mga dahon niyan. Paano pag minsan nakakalimutan ko rin isara itong bakod, kaya yung mga babing kambing ay nakakapasok nga din dito. Isa nga din kasi sa mga paboritong kainin ng kambing ay ang dahon ng sili. Buti na lang din talaga yung mga dahon ng talong ay hindi nga nila kinakain. Yung mga baby kasing kambing ay hindi pa nga yun pwedeng itali, kaya nakawala nga lang din. Itong mga dating tanim kong talong dito, kung titignan nyo, parang wala nga lang bunga. Lalo na sa malayo, kung titignan mo, parang wala nga lang bunga. Kulay green kasi ang bunga niyan, kaya hindi mo nga lang mahahalata. Pero tignan nyo, makikita nyo nga dito na marami akong napipitas. Alam nyo, masayang masaya talaga ako ng mga oras na to na namimitas nga ako ng talong, dahil ito nga yung pinakauna kong marami akong napitas. Akala ko kasi talaga hindi na nga mamumunga itong mga tanim kong talong na to dahil nasira nga ito ng bagyo. Akala ko rin talaga hindi na nga gaganda ang bawat puno nito dahil hindi ko nga rin ito ginagamitan ng mga pataba o kahit anong insecticide. Pero nagulat nga ako dahil natanaw ko nga nung nasa kubo ako na parang may mga bunga nga ito, kaya nilapitan ko. Paglapit ko nga ay nakita ko na pagkarami-rami ng bunga iilang puno lang ito. Sabi nga ng mga nagpupunta dito, patabaan at isprayhan ko nga daw para mas gumanda at lumago pa. At para na rin daw dumami pa ang bunga. Para naman sa akin, sapat na nga yung ibinibigay niyang bunga kahit iilan lang. Ang importante ay wala ngang halong chemical yung kakainin natin. Alam nyo, kahit hindi ko ginagamitan ng chemical yung mga tanim ko dito sa bukid, ay nakakaani din naman ako. Sabi ko nga sa mga una kong vlog, kaya ako magtatanim dito sa palibot ng kubo para may pang sarili kami
maraming mapagkukuhanan. Kung pang sarili lang naman natin, kahit hindi na natin gamitan ng pataba o kaya mga insecticide, pag kasi pang maramihan at pang benta yung tanim natin, kinakailangan talaga natin gamitan niya ng pataba o kaya mga insecticide. Dahil kung hindi, malulugi nga tayo. Kaya wag natin sisihin yung mga farmers kung gumagamit nga sila ng insecticide o may halong chemical. Pag hindi kasi nila ginamitan yung mga tanim nila ng insecticide, ay maraming ang masisira sa bunga ng mga tanim nila. Yung ko ba, pagkarami-rami kong napapanood na vloggers ng mga farmers, napakarami nga nilang bashers keso gumagamit nga raw sila ng chemical, keso baka raw makabili sila ng hindi safe kainin. Yun rin kasi talaga ang mahirap kapag bumibili nga tayo sa palengke, hindi natin alam kung safe nga yung bibilihin natin, kung may halo ba yun na chemical o wala. Kaya sabi ko nga, kung gusto natin at para siguradong safe yung kakainin natin, ay mas maganda na magtanim tayo ng pangsarili natin. Marami kayang paraan ng pagtatanim ngayon, kahit nga sa paso, sa sako o kaya sa mga plastic ay pwedeng-pwede na tayo magtanim. Basta ba mataba ang lupang gagamitin natin na pagtataniman, ay magiging maganda rin ang bunga ng itinanim natin. Kahit nga pa isa-isang puno lang ang itatanim natin sa bawat uri ng gulay, ay malaking tulong na ang maiibigay nun sa atin. Lalo na ang kamatis, pag magsisigang nga tayo, bibili tayo ng 10 pesos, 20 pesos, tapos 4 na piraso nga lang yun. Samantalang nung bumili ako ng seedling na puno ng kamatis, binili ko nga yun na 2 pesos lang. Tapos nang itinanim ko ay pagkarami-rami ng bunga. Higit pa talaga sa 10 to 20 pesos ang matitipid mo kapag may tanim ka. Kaya mabuti na lang din talaga ay nagtanim ako. Kaya pag magluluto nga ako tapos kinakailangan ko ng kamatis, ay pipitas nga lang ako sa mga tanim ko. Ito nga kalan namin dito, pagkausok-usok, kaya talaga namang mapapalaban nga na naman ako dito. Ganito talaga kapag kahoy nga ang gamit nyo sa pagluluto, kulang na lang ay awayin mo nga yung kalan dahil sa pagkausok-usok. Masakit kasi sa mata yung usok na yan, lalo na pag hindi ka nga sanay. Konti nga lang mailagay sa mata mo ay maiiyak ka na nga. Pero alam nyo, kahit ganito nga lang yung kalan namin, napakasarap naman ng kakalabasan ng luto niyan. Dahil alam naman natin na kapag kahoy nga ang ginamit natin sa pagluluto, ay masarap nga ang magiging lasa ng niluto natin. Bali natural nga lang din yung lasa. Bali nagprito nga lang pala ako ng talong dyan, tapos gumawa ko ng sausawan na toyo, nilagyan ko ng kalamansi. Tunay nga na napakasarap talaga kumain kapag sariling ani mo nga yung kakainin mo. Tara, sabayan nyo na po akong kumain. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ulit. Maraming pong salamat sa panonood.